At sa kapatagan ng trial area. Kuya Chingyo, di ba bukas na tayo magtitipon lahat? Baka may nangyari masama. Tara at pumunta tayo muna doon. Bakit patay ang mga tao? Walang namatay sa akademya nitong mga nakaraang dekada. Ang namatay daw ay isang maharlika, ngayon ay seryoso na ang usapin. Pinabayaan umano ng peke guro at ito ang kanyang mga tungkulin, pumunta rin siya sa tubig ng ilog. Iwanan mo akong mag-isa. Sir, hinanap na namin ang lahat at walang nakitang pahiwatig tungkol kay Mr. Liu. Dapat ay isang tao mula sa isang hamak na pamilya ang pumatay kay Liu Lei upang pahinin ang lakas ng ating mga maharlika. Nais din nilang i-recruit si Ye Qingyo para makipagtulungan noon. Oo, nakasagutan ni Ye Qingyo si Liu Lei noon. Hindi pa namin nakikita si Ye Qingyo sa mga araw na ito. Tama. Ang katotohanan na hindi ko nakita si Ye Qingyo nitong mga araw na ito ay malamang na kasalanan niya. Hindi ka maaaring magkamali, nakita ko ito ng aking mga mata. Ipaliwanag mo. Pinatay mo ba si Leia kagabi? Pagpatay. Haha, wala akong interes na patayin siya. How dare you quibble? Huling beses mo nang sinaktan si Leia, hindi ko pa settle ang score sa'yo. May dumating. Ibalik si Ye Qingyo para sa interogasyon. Ikaw lamang. Hindi ganito, walang pinatay si Brother Qingyo. Wala kang pakialam, bumalik ka dali. Walang pinatay si Kuya Qingyo. Hinabol ako ng malaking ahas kahapon. Si Brother Qingyo ang nagligtas sa akin. Magkasama na kami simula noon, at wala siyang pinatay. Sa tingin ko ang dalawang taong ito ay nasa iisang grupo. Natatakot ako na magkasama silang gumawa ng krimen, oo, napanloko talaga siyang tao. Wuming, kailangan mong maniwala na ang aking kapatid na si Qingyo ay talagang hindi pumatay ng sinuman. Naniniwala ako sa'yo. Isang tingin sa iyo ay nagmumukha kang masama at walang awa. Saan nanggaling ang maliit na babaeng ito? Nangalunya ka sa masamang lobong ito sa murang edad, hayaan mo akong ibaba din siya. Ikaw, anong sabi mo? Isa kang malaking masamang tao. Tingnan ko kung sino sa inyo ang maglalakas loob na hawakan siya. Mapangahas. Ikaw na maliit na batang walang kaalam. Papatayin kita ngayon. Kuya Qingyo. Okay ka lang ba? Stop. Stop. Laging binibigyang pansin ng matanda ang ebidensya sa lahat ng bagay, hindi ba't napakahiyang para sa ating kolehiyo na patayin ang mga estudyante ni Beilo nang walang habas ng ganito? Dumating ang dalawang malakas na tagapagturo. Si Mr. Liu Lei at ang kanyang mga kasamahan ay iimbestigahan ng Academy. Naniniwala ako na dapat itong nauugnay sa trabaho ni Xiao Jun. Sabi mo pumunta ka at mag-imbestiga, hindi mo sinabing pumunta ka dito para pumatay ng tao. Hindi ako susuko. At umalis na ang mga hanggal. Kung ayaw mong ibigay ito, malugod kang pumunta sa White Deer College para makipaglaro sa akin sa hinaharap. Bumalik ka at magsiyasat ka agad. Ano ang pinagmulan nitong bughaw na langit? Oo, tingnan mo, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong master ang White Deer Academy. Nawala na ang isang eksenang na-pick up ko. Nakakatamad. Hindi maipagmamalaki ang mga mahihirap na pamilya na iyan sa loob ng ilang araw, may kasunod na kompetisyon sa arena. Pagkatapos ay ihain silang lahat sa isang palayok. Oo, Kuya Wuswang, hintayin mo ako. Napakabuting aso talaga ng lalaking ito. Tumaya si Kuya Qingyo Gausa. Okay lang ako girl, salamat sa pagsasalita mo para sa akin. Nako, hindi ka takataka na hindi ka nakipagtambalan sa amin, lumalabas na nakikipag-date ka sa isang maliit na babae. It's not a date. You are talking nonsense. Xiao Jun, balik muna tayo, mayroon akong sasabihin sa iyo. Nakita ko kayong dalawa. Mukhang magandang tugma ito. How dare you impersonate me, you brat. At pinalo si Yan Ray. Ngayong nakagawa ka na ng napakalaking pagkakamali, hayaan mo akong tingnan kung paano mo ito maipapaliwanag sa mga nakatataas na awtoridad. At tumakbo ng mabilis, sumisigaw ng mamamatay na ako, mamamatay ako.
Little Leaf? Okay ka lang. Ayos lang ako. Hindi na bago sa mga maharlika na puntiryahin ang mahihirap na pamilya. Natatakot akong may mangyari sa arena competition pagkatapos ng monthly exam. Huwag kang mag-alala. Siya nga pala, Lawen, tulungan mo akong malaman ang pinagmulan ng 3 butil na ito, mabuti. Mukhang napaka-high-end. Ito ba ay isang bihirang kayamanan ng Ilog Kangmang? Pagkatapos ay humanap ng isang taong kikilalanin ito para sa iyo. Mabuti. At sa White Deer College Shijing Terrace pagkatapos ng buwan ng pagsusulit si Chin Wuswang ay numero 1 pa rin at napakalakas na walang makakalaban sa kanya, napakahusay ni Chun Wuswang, napakahusay ko, narito ako upang ibahagi ang aking kapalaran. Paano maaabutan ng iba ang galing ng Debang Dingfengdu Fuzzy City Lord's Mansion sa Zaifungshen? Si Yan Xingtian ay pangalawa pa rin sa pinakamahusay at nagdudulot ng karangalan sa aming hamak na pamilya. Sikat ng araw po Song Xiaojun. Si Song Xiaojun, ang pinakamabilis na umangat ay talagang na-promote sa pinakamataas na 15, na umaangat ng higit sa 100 pwesto sa isang pagkakataon. Kumakain si Fai Xiaofanjingnan mo. Sikat ng araw po Song Xiaojun wow. Yun yung nalilito karaniwan, isa siya sa 10 tao sa listahan medyo lowly. Isa, may personal na patnubay mula kay G. Wang pagbuo ng dinastiyang Song. Ha, nasaan si Ye Yuking? Bakit wala ito sa tuktok ng Rango? Tingnan mo, ito ay talagang numero 570. Hindi, akala ko noong una ay makakalaban niya si Chin Wuswang. Si Ye Qingyu, na nasa isang malakas na maangin na lupain, ay iniisip na siya ang pag-asa ng isang mahirap na pamilya, sayang. Ang hangin ng taglamig ay hindi magbabago. Ye Qingyu, isa kang pangkaraniwan na tao. Kung ikinahihiya mo ako, doble ang babayaran ko sayo. Kayong mga hamak na alipin. Ano kayang pag-asa? Maling akala ka pa rin ba tungkol sa pagiging karapat-dapat kay senior brother Wuswang? Si Ye Qingyu ay isang talunan at ikaw ay mas masahol pa sa basura, hahaha. Umalis ka dito. Huwag mong harangan ang daan ni senior brother Quan. Bakit mo sinisipa ang mga tao? Huwag masyadong mangbuli sa iba. Anong masama kung sipin kita tatapakan na naman kita? Isang grupo ng mga hamak na tanga, dapat tanggapin na lang nila ang kanilang kapalaran. Yan Xingtian, mga kinatawan ng mahihirap na pamilya. Si Ye Qingyu ay walang silbi. Kung patuloy niyang pipigain ang Jiaoxing Dahanmen, siya ay magiging parang isang asong naliligaw. Tama, ang hamak na pamilya tapos na ang palayok, ipaghiganti si Liu Lei. Pagkatapos ay magpainit muna tayo sa ilang mga aralin, hahaha. Talunin mo ako hanggang mamatay. Sa pinakamasama, kailangan mong magbayad ng pera. Kasuklam-suklam na bagay. Huminto ka, Lao Wen. Huwag mo akong pigilan. Little Yezi, gusto kong bumagsak ka sa buwan ng pagsusulit dahil lang sa gusto kong iwasan mo ang limelight. Ang kailangan mong gawin ngayon ay pumasok sa espiritual na kaharian ng Tagsibol sa lalong madaling panahon. Alam ko, Kuanyalan, tatandaan ko muna siya. Arena sa gitna ng martial arts arena. Walang laman na butas matandang din kamot kadali. Tingnan mo, opisyal na magsisimula ang arena competition. Qinglokon Wuswang Yan Xingtian. Napakaraming tao. Ang hamon sa 10 tao ay ang huling bahagi ng buwan ng pagsusulit. Maaaring hamanin ng mga mag-aaral ang mga tao sa listahan ng 10 tao. Ang mananalo ay maaaring pumalit sa kanilang lugar at makatanggap ng personal na patnubay mula kay Mr. Wang. Isa rin itong bukas na alitan. Sa pagitan ng mga maharlika at mahihirap sa focus ng Cold War, si Yan Xingtian, ang kinatawan ng isang mahirap na pamilya, ay unang na-target. Arena number 2 makikita ang dalawa ng lalaban. Hahaha, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. At sunod-sunod na talo ni senior brother Yan ang 12 ng tao. Galit na Hange, ito ay isang taktika ng gulong. Isa pang nakatatandang kapatid mula sa isang mahirap na pamilya ang tinarget din. At parang may nakaraan din si Song Xiaojun. Arena no.
Hey little sister, wag kang patatakot. Ang taong ito ay masamang tao. Hayaan mo turuan ka ni Brother Xiaohao ng martial arts.